Magandang gabi po sa inyo lahat. At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Napakasaya ng ating pamayanan sapagkat nakikita ko sa inyong muka na kayo ay nakangiti, no? Siyempre, kailangan po tayo ay nakangiti sapagkat tayo po'y simbahan. Imagine nyo na lang o ilarawan nyo yung simbahan na hindi ngumingiti ang mga tao, yung simbahan na hindi winay-welcome ang mga tao, yung simbahan na yung mukha ng mga tao ay nakasimangot palagi, no? Wala akong magsisimba dyan. Kaya napakaganda po na simulan natin ang ating pagtitipon sa pamamagitan ng winay-welcome natin, iyayakap natin ang lahat ng mga tao. Mga kapatid, sa Ebanghelyong binasa po natin, narinig po natin ang panalangin ni Jesus. Meron pong mga tanda na tayo ay sumusunod kay Kristo. Kung tatanungin ko kayo ngayong gabing ito, ano ba ang mga tanda na tayo ay sumusunod kay Kristo? May mga tanda, siyempre. May mga marka, may mga signs na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Ano po ang mga tanda? Bueno, ako na po ang magsasalita sapagkat hindi nyo naman sasagutin yung tanong ko, no? So, may mga tanda po. Bukod sa nag-aantanda tayo at naniniwala tayo sa banal na Santatlo, sinasabi natin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, no? Ganun po. Yung po'y tanda na tayo Katoliko na sumusunod sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, dito po sa Ebanghelyong binasa natin, may tanda. Ano po itong tanda o marka na tayo ay tagasunod ng ating Panginoon? Una, ang mga sumusunod kay Kristo ay para sa pagkakaisa. Okay? Ang sumusunod sa ating Panginoon ay para sa pagkakaisa, hindi po sa pagkawatak-watak. Ang mga sumusunod kay Kristo ay hindi po para sa pagkawatak-watak. Naririto tayo para tayo'y sumunod sa ating Panginoon. At sabi nga sa Ebanghelyong binasa natin, mga kapatid, kung paano ang Ama at ako ay iisa. Ibig sabihin, makikita po natin ang banal na Santatlo, sa kabila ng kanilang pagkakaiba, sila po ay iisa. Sa madalit salita, bilang isang Kristiyanong sumusunod sa ating Panginoon, tayo po ay para sa pagkakaisa. Meron tayong pinagkakaisahan, hindi kalokohan. Meron tayong pinagkakaisahan, hindi yung tao na naiinis tayo. Di ba? May mga tao kapag naiinis tayo, pagkakaisahan natin. Hindi po ganun ang marka ng isang Katoliko. Meron tayong pinagkakaisahan, hindi po bisyo. Ang pinagkakaisahan natin, mga ginigiliw kong kapatid, ay walang iba kung hindi si Jesus. Yung turo ni Jesus, diyan tayo nagkakaisa. Yung turo at aral ng ating Panginoon. Pinagkakaisahan po natin yung kabutihan. Tayo ay para sa kabutihan. Pinagkakaisahan natin kung paano gumawa ng kabutihan. Pinagkakaisahan natin kung paano maglingkod. Pero kung minsan nakakalungkot po mga kapatid, sa simbahan, meron nga tayong pinagkakaisahan, pero ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng kompetisyon. Nakikipag-compete tayo kung sino mauuna na tumulong. Nakikipag-compete tayo kung sino ang magbibihi sa mahal na birhen. Nakikipag-compete tayo mga kapatid kung sino ang malapit kay Father. Wala pong punto para tayo magkaroon ng competition. Ang sinasabi po ng Ebanghelyo ngayong gabing ito, magkaisa tayo. Ginagalang ng Diyos ang pagkakaiba natin, pero sinasabi rin ng Panginoon, magkaisa tayo. Sapagkat iisa lang ang Diyos natin. Kaya nga kapag kinakasal kayo, di ba? Hindi na kayo isa, hindi na kayo dalawa, kundi iisa lang kayo. At bilang mga mananampalataya dito sa Piña, Francia, mga kapatid, yun ang panawagan ng Panginoon. Na meron tayong pinagkakaisa. Ang pinagkakaisahan natin, hindi yung kaaway nyo. In the first place, ang isang Katoliko dapat walang kaaway. Ang mga nagsisimba, ang mga mananampalataya, ang mga aktibo dito sa parokyang ito, dapat walang kaaway. Walang pinagkakaisahan dapat. Ang pinagkakaisahan natin, paano tayo magkakatulungan? Paano gaganda ang ating simbahan? Paano lalago ang ating apostolado? Paano lalago ang ating paglilingkod? Yung po ang ating pinagkakaisahan. Hindi tao, hindi grupo. Ang pinagkakaisahan natin, yung misyon ni Kristo. At lalong hindi nyo naman pagkakaisahan si Father Herbert. Ang dapat yung pagkaisahan, kung paano lalong mamahalin ang ating kura paroko, paano natin siya tutulungan sa kanyang mga gawain. So ayun po,
ang mga Kristiyano, ang mga alagad, tayo ay para sa pagkakaisa. Pangalawa, mga kapatid, batay po sa Ebanghelyong binasa natin, anong sinabi ng Panginoon? Sinusugo ko kayo sa sanlibutan, pero hindi kayo para sa sanlibutan ito. Sa madalit salita, mga kapatid, tayong mga mananampalataya, sinusugo tayo dito sa mundong ito, pero hindi tayo para sa mundong ito. Kapag sinugo ka, anong ibig sabihin? Maging buhay na salita ka. Yung po ang ibig sabihin nun. Kapag sinusugo tayo, maging buhay na salita tayo. Kung ano yung nabasa natin dito sa salita ng Diyos, sana makita ito sa buhay natin. Di pwedeng binabasa mo, pagkatapos hindi naman nakikita sa buhay natin. Kung ano yung narinig natin sa turo ng simbahan, sana nakikita sa buhay natin. Kung ano po yung tinuro ng mga padre, sana nakikita sa buhay natin. Yung pong ibig kong sabihin ng buhay na salita. Na sana yung salita ng Diyos maging pamantayan ng ating pamumuhay. Kung tatanungin ko kayo ngayong gabi, anong pamantayan ng pamumuhay mo? Anong standard ng buhay mo? Pera? Kailangan natin ng pera, pero mawawala yan. Posisyon? Mawawala rin yan. Kahit sabihin mo pa, pagkatapos nitong termino kong ito, ang susunod naman yung asawa ko. Mawawala rin naman yung asawa mo . Kahit sabihin pa ng asawa mo, ang susunod yung anak ko. Mawawala naman. Mauubos naman kayo lahat . So walang punto para panghawakan mo yung posisyon. Lalo na sa simbahan. We are here to serve. Nandito po tayo para maglingkod. Kahit walang posisyon, maglilingkod tayo. Pero yung iba, adik na adik sa posisyon . We are here to serve. Wala man posisyon, wala man title, maglilingkod ako. Yung posisyon, kaya ka nandito, kaya may posisyon, in order to serve the people. Hindi tayo nasa posisyon para ikaw ang paglingkuran. Nasa posisyon tayo in order to serve the church, and hindi lamang po yung church, kundi in order to serve the people. Sana maging malinaw sa atin yun. Pero marami nagpapakamatay sa posisyon . Di ba? Marami nagpapakamatay sa posisyon. Pagka naalis na bilang PPC, ayan. Pagka wala na, hindi na tayo PPC, ang gagawin ng iba, gawin natin advisor. Hindi, wala ka na nga . Ba't gagawin pa natin advisor? Ang tunay na naglilingkod, kahit hindi siya advisor, kahit tapos na yung termo niya, maglilingkod pa rin siya. Sana malinaw po sa atin yun. No? At panghuli, ano po yung sinasabi ng Ebanghelyo? Kasi sinugo tayo di ba? Kung sinugo ka, pakikita mo yung liwanag. Yung bang mga liwanag na yan, nilalagay sa ilalim ng upuan? Hindi, di ba? Itong yung simbahan nyo, napakaganda. Ang daming ilaw. Hindi naman natin nilalagay yan sa ilalim ng lamesa, di ba? Anong sabi ng Ebanghelyo ni San Marcos at San Lucas? Walang naglalagay ng liwanag. Ito, sa ilalim ng takalan. Walang naglalagay ng liwanag sa ilalim ng kama o sa ilalim ng lamesa. Pinakikita mo yung liwanag mo. Ano ibig sabihin nun? Ipakita po natin yung mga mabubuti nating gawa. Ipakita natin na tayo ay para kay Kristo. Hindi tinatago yan. Yung kawang gawa, hindi tinatago yan. Yung pagpapakabuti, hindi tinatago yan. Yung pagbibigay, hindi tinatago yan. Yung pagiging disipulo ni Kristo, hindi tinatago yan. Pero kung pinakikita natin yan, nagpapakumbaba tayo. Hindi yung nagyayabang tayo. Iba kasi yung pinakikita mo, dahil kasi gusto mong ipakita si Kristo. At iba rin naman, yung ipinakikita mo kasi nagyayabang ka. Para dumami yung followers mo sa Facebook. Hindi po ganun ang Kristiyano. Ang Kristiyano, tahimik na maglilingkod, tahimik na magbibigay, tahimik na magmamalasakit. Pero ipakikita niya yung liwanag niya. Hindi yung mukha niya ipakikita niya, hindi yung pangalan ng samahan niya. Kung hindi ang ipakikita niya, si Jesus. Mga ginigiliw ko mga kapatid, bilang pagtatapos, bago yung iba sa inyo'y antukin. No? Ganito. Yung panghuli po, tayo ay para sa pagkakaisa,
Pangalawa, ano po yung pangalawa? Sinugo tayo sa sanlibutan ito. At yung pangatlo, ang isang Kristiyano mapag-alaga. Nag-aalaga po ang isang Kristiyano. At ito po'y maliwanag sa Ebanghelyo. Anong sabi ni Jesus? Inalagaan ko kayo. Sa madalit salita, itong Panginoon natin ito, hindi po tayo inabandon. Hindi po tayo pinabayaan. Hindi tayo inalisan. Hindi tayo tinalikuran. Sa madalit salita, kung tayo ay tagasunod ni Kristo, mga ginigiliw ko mga kapatid, aalagaan natin. Aalagaan mo yung sarili para ikaw ay lalong lumakas at makapaglingkod sa Diyos. Pangalawa, aalagaan mo itong simbahan. Aalagaan mo yung pamilya mo. Hindi mo tatalikuran ng pamilya mo. Nakakatuwa po yung mga anak na hindi pinababayaan yung mga magulang nila. Isipin nyo na lang nung kayo'y bata, yung mga magulang natin kapag may sakit tayo, gagawa ng paraan yan para gumaling tayo. Mangungutang yan para gumaling tayo. Ngayong matanda na yung mga magulang natin, tayo naman ang mag-alaga sa kanila. Sana natataranta tayo kapag may sakit yung nanay, tatay natin. Sana gumagawa tayo ng paraan kung paano maiibsan ang paghihirap ng ating mga magulang. Nung bata pa kayo, ang nagpapakain sa atin, yung mga nanay natin, susubukan tayo. Ngayon tumanda na yung mga magulang natin, tayo naman na magsusubo sa kanila. Pero nakakalungkot lang kung minsan sinisigawan natin yung matatanda, di ba? Ang katwiran natin kasi makulit eh. Makulit kasi eh. Teka lang, nung bata ka, makulit ka, di ba? Nakukulitan yung nanay mo eh. Pero nagreklamo ba yung nanay mo nung makulit ka, nung bata ka? Hindi, di ba? Bakit kayong matanda na yung mga magulang mo, kung sigaw-sigawan mo yung magulang mo, at parang naniningil ka dahil kasi ikaw na yung nagbibigay ng pera? May mga anak na ganyan, di ba? Dahil ikaw na yung nagbibigay ng pera, ikaw na yung naghahari. Hindi mo pinakikinggan yung mga paalala ng mga magulang mo. Kasi ang katwiran mo, ako na kasi yung hari ngayon eh. Ako na yung reyna ngayon. Ako na nagbibigay ng pagkain. Ako na nagbibigay ng pera. Kaya hindi mo na pinapansin yung paalala ng mga matatanda mong magulang. Uulitin ko, maalagain po ang Kristiyano. Kung paano tayo nag-alaga sa ating mga magulang, sa inyong mga anak, sana alagaan nyo rin yung mga tao. Kung ikaw ay leader, alagaan mo yung mga tao. Huwag mong gamitin. Huwag mong gamitin. Alagaan mo. Kung ikaw ay leader ng simbahan, alagaan mo yung tao. Huwag mong gamitin. Huwag mong manipulahin. Kung ikaw ay magulang, alagaan mo yung magulang. Alagaan mo yung mga anak mo. Alagaan mo yung mga anak mo. Pakita mo na tunay kang magulang at hindi ka magulang na napakagulang. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po yung hamon sa atin ng ating Panginoon. Tayo ay para sa pagkakaisa. Pangalawa, sinugo tayo sa daigdig na ito para maging ilaw. Pangatlo, mga kapatid, ang isang tagapag-alaga o ang isang Kristiyano ay mahusay mag-alaga. Tagapag-alaga ng pamilya, tagapag-alaga ng pamayanan, tagapag-alaga ng kapwa. At kapag hindi po natin ginawa yan, wala tayong kaugnayan sa ating mahal na Panginoon. Kapag hindi natin ginagawa ito, wala tayong kaugnayan sa mahal na ina. Ang lahat ng papuri, lahat ng ginagawa nating pasayaw, lahat ng ginagawa nating pagdadamit sa mahal na ina ay puro pakitang tao lamang. Bakit? Kasi tinalikuran natin ang aral ni Jesus. Tinalikuran natin ang liwanag. Tinalikuran natin ang kabutihan. Nawa, sa ating pagtitipon ngayon, mga ginigiliw kong mga kapatid, maging ilaw, maging daan ng pagkakaisa, at maging tagapag-alaga katulad ni Jesus. Amen. Tayo po'y manahimik panandali.